Hindi kailanman inakala ng asawa ng Tsihi na dahil lang sa paggamit niya ng pera ng kumpanya para ikuha ng insurance ang kanyang White Moonlight, minamahal na babae, ay dadalhin ko ang mahigit 10 bodyguard para bugbugin ang lalaking iyon hanggang sa hindi na makilala ang mukha nito at babawiin ko pa ang lahat ng pamumuhunan sa Bai Group. Dahil may mga taong hindi marunong lumugar, ipapatikim ko sa kanila ang pakiramdam ng pagkahulog mula sa langit patungo sa impyerno. Sa screen, si Hikyang ay kinoronahang Best Actor of the Year. Buong pagmamalaki niyang ipinahayag, kung wala si Ningbing, wala ako ngayon. Isang salita lang mula kay Ningbing, kahit na maging kabit niya ay papayag ako. Nang araw na iyon, bumagsak ang stock market ng kumpanya. Tinawagan ko si Bai Ningbing. Ang kapal ng mukha mong gamitin ang pera ko para suportahan ang isang lalaking palamunin. Sumigaw siya pabalik, huwag na huwag mong pagsasalitaan ng ganyan si Kuya Hikyang. Nakatingga lang naman ang perang iyon sa kumpanya, mas mabuti pang gamitin para makatulong sa karera ni Kuya Hikyang. Bago lumubog ang araw, ibalik mo ang pera sa account ng kumpanya. Kapag kulang ng 1 sentimo, sisiguraduhin kong hindi na makakatapak si Hikyang sa entertainment industry. Humalakhak lang si Bai Ningbing at biglang ibinaba ang telepono. Paglubog ng araw, dinala ko ang mahigit 10 bodyguard at pinasok ang bahay ni Hikyang. Binugbog namin siya hanggang sa mamagaang mukha at katawan. Nakasandal siya sa isang sulok, puno ng takot ang mga mata habang nakatingin sa akin, ngunit nagbanta pa rin, sino ka ba, putang ina mo? Maniwala ka't hindi, itatawag kita sa pulis dahil sa trespassing. Alam mo ba kung sino ako ngayon? Isang salita ko lang, pagsisisihan mong nabuhay ka pa sa mundong ito. Pinagpagan ko ang damit ko na wala namang alikabok, nagkrus ng braso, at tiningnan siya mula sa itaas. Maayos naman ang itsura mo. Sayang nga lang, isa ka lang oportunistang palamunin na umaasa sa babae. Trespassing. Sarkastiko akong tumawa. Agad na lumapit ang isang bodyguard at inihagis ang isang titulo ng lupa sa mukha ni Hikyang. Mukhang hindi nasabi sa'yo ni Bai Ningbing na amin ang villa na ito. Ikaw ang trespasser dito. Pero dahil tinirhan mo na, marumi na. Hindi na kailangang manatili pa. Humarap ako sa mga bodyguard sa likod ko at nag-utos, wasakin nyo. Hindi makapaniwala ang mukha ni Hikyang. Umatras siya sa takot, sinubukang pigilan ang mga bodyguard habang kinukuha ang kanyang telepono para tumawag. Nanginginig ang boses niya sa galit, sinungaling. Binili ito ni Ningbing para sa akin. Hindi niya ako lolokohin. Peke ang titulo mo. Papapuntahin ko si Ningbing dito para magpatunay. Pagdating ng panahon, maghanda ka ng mabulok sa kulungan. Nanginginig ang mga kamay niyang tinawagan si Bai Ningbing. Si Bai Ningbing, na hindi sinasagot ang 12 ng tawag ko, ay sumagot sa kanya sa loob lang ng 2 segundo. Naubos na ang pasensya ko. Lantaran silang naglalambingan sa harap ko, tinatapakan ang dignidad ko. Mukhang kulang pa ang ginawa ko kanina. Sumenyas ako sa mga bodyguard, dahil hindi siya nakakaintindi ng salita ng tao, hindi na niya kailangan ang mga tainga niya. Lumapit ang 2 bodyguard, pinigilan si Hikyang, at gamit ang isang mapurol na patalim, unti-unti niyang hiniwa ang tainga nito. Umalingaw ang kanyang mga sigaw sa buong villa. Siyempre, narinig din ito ni Bai Ningbing sa kabilang linya. Dahil hindi na makayanan ang sakit, sumigaw siya sa telepono, Ningbing. Tulungan mo ako. Nakita ko ang teleponong nagpapakita ng ongoing call, kaya tinapakan ko ito. Nagkabasag-basag ang screen at namatay. Naputol ang tawag. Duguan na ang isang tainga niya, at ang mukha niya ay putlang-putla, malayong-malayo sa mayabang na itsura niya kanina. Gumaan ang pakiramdam ko. Kinuha ko ang tropeo ng Best Actor mula sa estante at pinaglaruan ito. Ang gaan pala. Bilyon-bilyon ang ginastos ko para lang sa isang pirasong basurang ito. Kuya Hikyang. Isang sigaw ng babae ang narinig mula sa pinto. Pagdating ni Bai Ningbing, agad niyang inagaw ang patalim mula sa bodyguard. Nang makita niya ang duguan na si Hikyang, namula agad ang kanyang mga mata. Inalalayan niya itong maupo sa sofa, umiiyak dahil sa awa. Ngunit nang humarap siya sa akin, ang boses niya ay naging napakalamig, Fang Yuan. Ano ba talaga ang gusto mo? Nakikitira lang naman siya sa bahay mo sandalig. Nang makita niya ang tropeo sa kamay ko, nagbago ang tono niya. At gumastos ng kaunting pera mo.
Kailangan mo ba talagang maging ganito kalupit? Ayaw mong gumastos ng kaunting pera. E di maghiwalay na lang tayo. Galit siyang naninisi, pero nakalimutan niya kung sino talaga ang maihawak ng kapangyarihan, at siya ay isang kaawa-awang nilalang lamang na umaasa sa kabutihan ng pamilyang Fang. Bainingbing, sino ang nagbigay sa'yo ng pahintulot na patirahin ang ibang lalaki sa villa ko? Sino ang nagbigay sa'yo ng lakas ng loob na gamitin ang pera ko para sa ibang lalaki? Nagkagatlabi si Bainingbing, nanginginig at hindi makapagsalita. Sa 3 taon naming kasal, alam na alam niya kung gaano ako kalupit. Ang mga nagtataksil sa akin ay walang magandang kahihinatnan. Yumuko siya ng malalim. Patawad, nagkamali ako. Pakiusap, patawarin mo ako ngayon lang. Pero walang alam si Kuya Hikyang. Pakiusap, palayain mo na siya. Hindi siya makatingin sa akin, mahigpit na hawak ang lailayan ng damit sa kaba. Pinaglaruan ko ang tropeo sa aking kamay at hindi nagsalita. Isang nakakabinging katahimikan ang bumalot sa amin. Tumulo ang malamig na pawis sa noo ni Bainingbing. Ilang sandali pa, si Bainingbing ang unang lumuhod sa paanan ko. Hinila niya si Hikyang na nakaupo pa rin sa sofa at sinigawan ito ng malamig, lumuhod ka at humingi ng tawad. Mayabang pa rin ang itsura ni Hikyang, ngunit nang kindatan siya ni Bainingbing, nag-aatubili siyang lumuhod. Tiniis niya ang sakit at nagsabi, patawad. Hindi ako nagsalita. Aksidenteng nahulog ang tropeo sa aking kamay sa harap nilang dalawa at nabasag. Umiti ako. Hindi ko nahawakan ng maayos. Pagkatapos ay inutusan ko ang mga bodyguard, wasakin niyo ang villa na ito. Wala akong pakialam kung totoo o peke ang paghingi nila ng tawad. Basta't huwag na silang magpakita sa akin, baka sakaling palampasin ko pa sila. Pagkaalis ko, agad na tumawag ng ambulansya si Bainingbing para kay Hikyang. Ang kanyang likod na puno ng kawalan ng pag-asa at pag-aalala ay nagpaalala sa akin noong una ko siyang makilala. Noon, namatay ang lolo ng pamilyang Bai. Nag-aagawan ang bawat pamilya sa mana. Yakap-yakap ni Bainingbing ang abo ng kanyang lolo, umiiyak at nagtatanong kung maaari ko siyang tulungan. Nainggit ako sa mga kamag-anak na mayroon siya, kaya pumayag akong maging asawa niya. Matapos naming ikasal, ginawa ko ang lahat para tulungan ang kanyang ama na makuha ang kapangyarihan sa Bai Group, hanggang sa mapasama ito sa top 50 na kumpanya. Ngunit ang pagbibigay loob ko sa kanya sa loob ng maraming taon ay nagpalimot sa kanya kung sino talaga ang mas may kapangyarihan. Naglakas loob siyang gamitin ang pera ko para sa ibang lalaki. Inutusan ko ang aking assistant na i-blacklist si Hikyang sa buong industriya. Ayoko na siyang makita kahit saan. Sa 3 taon naming kasal, hindi ko na kailangang sabihin pa. Dapat alam na ni Bainingbing ang ibig sabihin ng ginawa ko. Hanggat ititigil niya ito, maaari pa rin siyang manatiling Fang. Ngunit hindi ko inaasahan na makalipas ang 1 linggo, nagpalit lang ng pangalan si Hikyang at naging bagong artist ng Jayahe Entertainment. Nang makita ko ang mensahe mula sa aking assistant, natawa ako. Ang Jayahe Entertainment ay ang pinakamalaking media company sa ilalim ng Bai Group. Inutos ko ng i-blacklist si Hikyang, pero kinuha pa rin siya ng Bai Group. Mukhang desidido na silang kalabanin ako. Nakalimutan na yata nila na lahat ng meron ang Bai Group ngayon ay galing sa akin. Dahil hindi sila marunong tumanaw ng utang na loob, kaya ko ring bawiin ang lahat. Walang pag-aalalang binuklat ko ang mga dokumento. Ipaalam mo sa lahat, simula ngayon, putulin ang lahat ng financial support sa Bai Group at durugin ang Jayahe Entertainment. Nag-alangan ng assistant, Sir Fang, paano kung magtanong si Maam? Mag-print ka ng divorce papers, malamig kong sabi. Dahil gusto niyang makasama si Hikyang, pagbibigyan ko siya. Isinara ko ang folder, tumayo, at nag-utos, matagal na akong hindi bumibisita sa Bai Group. Tingnan natin ang bagong artist na iyan. Makalipas ang kalahating oras, walang kahirap-hirap akong nakarating sa pinakamataas na palapag ng Jayahe Entertainment. Binigyan nila si Hikyang ng sariling lounge, isang 200 square meter penthouse na may pinakamagandang tanawin sa buong gusali. Pagbukas ng pinto, nakita ko si Hikyang na nakahiga sa malaking sofa sa sala, nagrereklamo sa kanyang manager. Dito lang ako titira. Walang outdoor pool, walang private cinema. Ang cheap. Sabihin mo kay Ningbing, gusto ko sa isang malaking villa.
Minamasahe ng manager ang kanyang binti habang sumisipsip. Sabi po ni Sir Ningbing, kapag lumipas na ang issue, ililipat ka na niya sa Minghai Villa District. Tiis-tiis lang po muna kayo dito. Mas mabuti-buti na iyan. Mukhang nasiyahan si Hikyang. Bumuntong hininga siya ng may kaginhawaan. Ano naman kung makapangyarihan si Fang Yuan? Pinapaikot lang din naman namin siya ni Ningbing. Isa na rin akong shareholder ng Bai Group ngayon. Bago niya ako galawin, kailangan niyang isipin ang Bai Group. Shareholder ng Bai Group. Natawa ako. Ano namang maipagmamalaki ng isang shareholder ng isang kumpanyang malapit ng malugi? Sumenyas ako sa aking assistant sa likod. Agad siyang lumapit at sinipa si Hikyang hanggang sa matumba ito sa sahig. Sino nang sumipa sa akin? Alam mo ba kung sino ako? Shareholder ako ng Bai Group. Dahan-dahan akong lumapit sa kanya. Tinitingnan ang kanyang kaawa-awang anyo. Paano ko hindi malalaman kung sino ka? Hikyang, nagkita na naman tayo. Biglang napuno ng takot ang kanyang mga mata. Umatras siya para lumayo sa akin. Bakit ikaw yan? Pagkatapos, may naalala yata siya at bumalik ang kanyang kumpiyansa. Hindi mo na ako pwedeng saktan basta-basta. Shareholder ako ng Bai. Kung gagalawin mo ako, kinalaban mo na ang buong Bai Group. Habang nagre-relax siya, sinipa ko siya ng malakas sa tiyan. Ang lakas ng loob mo. Bakit hindi? Umupo ako sa sofa nang nakakrus ang braso at ipinaliwanag sa kanya. Baka hindi mo alam. Ako ang pinakamalaking shareholder ng Bai. Sa isang salita ko lang, mapapalayas ka. Nagkagatlabi siya, ang mga mata niya ipuno ng galit na parang mailason habang nakatitig sa akin. Dumating si Bai Ningbing matapos marinig ang balita. Nang makita niya ako, nanigas ang kanyang mukha. Sarkastiko akong tumawa. Ang taong pinablacklist ko sa buong industriya, pinayagan mong magpalit ng pangalan at bumalik. Bai Ningbing, sinasadya mo ba akong kalabanin? Nagkagatlabi siya, patuloy na ipinagtatanggol si Hikyang. Kasalanan ko ang lahat ng ito. Walang kinalaman si Kuya Hikyang. Pangarap niya ang pag-arte at ayokong masira ang pangarap na iyon. Yung pera mo, pinag-ipunan ko na. Pakiusap, palayain mo na siya. Yumuko siya ng malalim, ang boses ay nagmamakaawa. Muli, humihingi ako ng tawad. Ito ang unang pagkakataon sa loob ng 3 taon na yumuko sa akin si Bai Ningbing at para pa sa ibang lalaki. Kumunot ang noo ko sa pagkalito. Bai Ningbing, bilang asawa ko sa papel, niloloko mo ako para sa isang palamunin. Desidido ka na ba talagang kalabanin ako? Nakatungo lang siya at hindi makatingin sa akin. Matapos ang mahabang katahimikan, naintindihan ko na ang kanyang pinili. Tumayo ako at nag-utos sa aking assistant, ipaalam sa lahat ng industriya, sinumang maglakas loob na kunin si Hikyang ay kumakalaban sa akin, si Fang Yuan. Doon lang natauhan si Hikyang. Lumuhod siya sa harap ni Bai Ningbing, nakatingala ng may kaawa-awang itsura. Ningbing, okay lang ako. Kahit pangarap ko ang pag-arte, mas mahalaga ka. Basta't makasama kita, kahit anong hirap titiisin ko. Yun nga lang hindi mo na ako makikitang nagniningning sa entablado para tumanggap ng parangal. Ang malungkot na tono, kasama ang malalaking butil ng luha, ay nagpalakas ng loob ni Bai Ningbing. Pinigilan niya ako ng walang pag-aalinlangan. Fang Yuan, wala na ba talagang paraan para pag-usapan ito? Nagpatuloy ako sa paglakad ng hindi humihinto. Ang boses ko'y malamig na parang yelo. Bai Ningbing, binigyan na kita ng pagkakataong pumili. Matapos noon, hindi nawala si Hikyang, bagkus ay naging pinakasikat at pinaka-in-demand na aktor pa sa entertainment industry. Gumastos ng malaki si Bai Ningbing para kumuha ng isang production team at gumawa ng isang S-level na pelikula para sa kanya. Dahil sa suporta at promosyon ni Bai Ningbing sa likod ng kamera, sa sandaling ipalabas ang pelikula, agad na nanalo si Hikyang ng titulong Best Actor. Binaliwala niya ang mga salita ko at tinapakan niya ang dignidad ko. Dahil gusto niya akong kalabanin, sasabayan ko siya hanggang sa huli. Matapos kong bawiin ang aking pamumuhunan mula sa Bai Group, ang kumpanyang dati ng bulok sa loob ay malapit ng malugi sa isang iglap. Hindi na nila kayang bayaran kahit ang sahod ng mga empleyado. At ang panganay na anak ng pamilyang Bai, si Bai Feng, na walang ginawa kundi magpakasasa sa bisyo, ay naaresto at nakulong dahil sa hit and run.
Dinala ni Bainingbing ang mga shareholder ng kumpanya at hinarang ako sa ibaba ng gusali ng aking kumpanya. Tiningnan niya ako ng may matinding galit. Fang Yuan, sobra na ang ginagawa mo. Gumastos lang ako ng kaunting pera mo at ganito ka na kung maghiganti. Hindi ba't napakakitid naman ng utak mo? Kung ipagpapatuloy mo ito, walang sinuman sa atin ang magkakaroon ng kapayapaan. Sa pagtingin sa kanyang mga mata na puno ng hinanakit, iisipin ng sinumang hindi nakakaalam ng totoo na ako pa ang may kasalanan. Nang ginamit mo ang pera ko para sa ibang lalaki, dapat inisip mo na ang kahihinatnan nito ngayon. Umatras ako ng 2 hakbang para lumayo sa kanya at sumulyap kay Hikiang na nasa likod niya. Binigyan ko na kayo ng maraming pagkakataon, pero kayo mismo ang hindi nagpahalaga. Biglang tinanggal ni Hikiang ang kanyang maskara, lumabas mula sa likod ni Bainingbing, at sa harap ng lahat ng nanonood, yumuko siya ng malalim sa akin, sa halip na magmakaawang patawarin ko siya. President Fang, turing ko kay Ningbing ay parang nakababatang kapatid. Ang relasyon namin ay purong kapatiran lamang. Nakita niya lang akong naghirap sa entertainment industry sa loob ng maraming taon nang hindi na nanalo, kaya sa galit ay hiniram niya ang pera ninyo para ikuha ako ng insurance. Ibabalik ko rin sa inyo ang perang iyon. Ngunit dahil sa inyo, na-ospital ang kanyang ama sa galit. Alang-alang sa pagiging asawa ninyo sa kanya, pakawalan niyo na kami. Pagkasabi nito, tumulo ang malalaking butil ng luha sa kanyang pisngi. Tunay ngang isang mahusay na aktor. Napakarealistiko ng kanyang pag-arte, kaya't nalinlang niya ang lahat. Ako ang naging kapitalistang ng aapi gamit ang kapangyarihan, habang sina Bainingbing at Hikiang ang mga kaawa-awang biktima. Ang ilang mga board director ng Bai Group sa likod ni Bainingbing ay nagsalita rin. President Fang, sa loob ng maraming taon, ibinigay ng Bai Group ang lahat para suportahan kayo. Bakit kailangan ninyong maging ganito kalupit? Sa tingin niyo ba'y wala na kaming silbi? Ganito niyo kami inaapi, hindi ba kayo natatakot na madismaya ang mga empleyado ninyo? Nang marinig ito ng mga empleyado sa paligid, nagbago ang tingin nila sa akin. Itinaas ni Bainingbing ang kanyang ulo, ang mukha'y puno ng pagmamalaki. Tiningnan ko siya ng tahimik, ang boses ko'y mas malamig kaysa dati. Bibigyan kita ng huling pagkakataon na pumili. Hiwalayan mo si Hikiang at huwag mo na siyang makita kailanman. Mananatili kang si Eire Fang at patuloy akong mamumuhunan sa Bai Group tulad ng dati OT. Ibinaba ko ang aking boses at bumulong sa kanyang tainga, harapin mo ang mas matindi kong paghihiganti. Itinulak niya ako ng walang pag-aalinlangan. Sa puntong ito, kahit anong piliin ko, hindi mo ako patatahimikin. Mas gugustuhin ko pang magpatayan na lang tayo. 3 taon tayong kasal, hindi lang ikaw ang nakakaalam ng mga maduming lihim ng pamilya ko. Ang mga maruruming ginawa mo, alam ko rin lahat. Sino ang takot kanino? Hindi ko pa nakita ang ganitong katapangan niya. Ang imahe ng malambing at kaibig-ibig na babae sa aking alaala ay malabo na. Dahil alam ko na ang kanyang pinili, hindi na ako nagsalita pa. Habang tumatalikod, nag-iwan ako ng isang pangungusap. Bainingbing, magaling kang gumaya sa akin. Ngunit sa iyong kasalukuyang katayuan, hindi ka karapat-dapat na maging kalaban ko. Puno ng pagkasuklam ang kanyang mga mata, ngunit hindi siya makasagot sa aking pang-iinsulto. Sa harap ng lahat, sumigaw siya sa aking likuran, Fang Yuan. Magsisisi ka. Pagkatapos magbanta, umalis siya kasama ang kanyang grupo ng mayabang. Bainingbing, dahil pinili mong magtaksil sa akin, maghanda ka sa pagkasira ng iyong pamilya. Sa pagkakataong ito, ipapaalam ko sa iyo ang kahihinatnan ng paggalit sa akin. Dahil sa takot na maunahan ko siya sa pag-i-expose ng mga baho, kinabukasan ay sinimulan na ni Bainingbing ang pag-atake sa akin. Nag-report sa akin ang EC Director. President Fang, mahigit kalahati ng mga empleyado ng kumpanya ay kinuha ng Bai Group sa mataas na presyo. Malaki ang nawala sa ating mga tauhan at malapit nang bumagsak ang sistema. Kumunot ang noo ko. Ilan pa ang natitira sa kumpanya? Wala pang 500. Ang Bai Group ay may sariling mga problema sa loob at labas, ngunit may mga mangmang pa ring lumilipat. Mukhang desidido na si Bainingbing na kalabanin ako ng harapan. Nang magsasalita na sana ako, mabilis na tumakbo ang aking assistant. Inaakusahan kayo ni Bainingbing ng hit and run at si Master Bai daw ang pinagbintangan ninyo. Nasa headlines na po ito.
Ipinakita ng assistant ang balita sa malaking screen. Ang mga headlines ay, Fang Group, sangkot sa krimen, Fang Yuan, nag-hit and run, Fang Yuan, umiiwas sa buwis. Sumunod ang isang video kung saan hawak ni Ba Iningbing ang kanyang formal na nagdedemanda sa akin. Sa video, umiiyak siya na parang pinipiga ang puso, ngunit mukha pa ring matapang at makatarungan, sinimulang ilantad ang aking mga kasamaan. 3 taon nang nakatago ito sa aking puso. Hindi na kaya ng aking konsensya. Gusto kong malaman ng lahat ang totoong pagkatao ni Fang Yuan at ng Fang Group. Nanginginig ang mga pilik mata ni Ba Iningbing, malalaking luha ang tumutulo. 3 taon na ang nakalilipas, lasing na nagmamaneho si Fang Yuan at nakasagasa ng tao hanggang mamatay. Hindi lang siya nag-hit and run, hindi ko inakala na ipapasa niya ang kasalanan sa aking kapatid. Ang kapatid ko ay nakulong dahil sa mga peking ebidensya, habang ang tunay na mamamatay tao ay malaya pa rin. Halos pasigaw niyang sinabi ito, parang isang inosenteng pamilya na naapi. Hindi lang iyon, ang Fang Group ay may koneksyon sa mga sindikato, smuggling, at gumagawa ng lahat ng uri ng kasamaan. Pinunasan niya ang kanyang mga luha, nanginginig ang boses. Ang pinakamasama, basta-basta siyang nagtatanggal ng mga empleyado. Kamakailan, halos 1,000 empleyado ang tinanggal sa Fang Group, kahit ang mga matatagal ng empleyado na nagsilbi ng mahigit 10 taon. Dahil dito, ang mga empleyado ng Fang Group ay balisa at natatakot araw-araw, at marami ang nagkaroon ng depresyon. Pagkasabi nito, tila hindi na niya kinaya at tinapos ang recording. Ang video na ito ay umabot sa tuktok ng mga trending topics. Ang opisyal na social media account ng Fang Group ay binaha ng mga masasakit na komento mula sa mga netizens. May utak din pala si Ba Iningbing, alam niyang gamitin ang opinyon ng publiko para maghiganti. Kalmado akong uminom ng kape at nag-utos sa aking assistant. Ipahayag mo ang aking katayuan bilang numero 1 shareholder ng Bai Group. At ibenta mo lahat ng shares ng Bai Group. Ipalabas mo rin ang video at mga detalyadong larawan ng hit and run ni Bai Feng at hayaang pumasok ang pulisya. Dahil pinili ni Ba Iningbing na siraan ako online, sasabayan ko siya. Malalaman niya rin sa lalong madaling panahon na ang pera at kapangyarihan na mayroon siya ay hindi sapat para kalabanin ako. Bigla akong nakatanggap ng isang anonymous na email sa aking computer. Hindi masarap ang pakiramdam ng ginagantihan, no? Nagsisimula pa lang ang palabas. Tingnan natin kung sino ang huling hahalakha. Ngumisi ako. Maghanda ka rin. Inabisuhan na ng aking assistant ang lahat ng media outlet para sa isang press conference sa ibaba ng gusali ng Fang Group. Inayos ko ang aking kurbata at umupo sa gitna para sa panayam. Napaligiran ako ng 12 ng reporter, maingay at walang tigil ang mga flash ng kamera. Tinapik ko ang mikropono at biglang tumahimik ang lahat. Salamat sa lahat ng mga kaibigan mula sa media sa pagdalo ninyo. Ginamit ko ang remote control para buksan ang malaking screen sa likod ko. Kamakailan, may mga chismis tungkol sa akin at sa Fang Group online. Sigurado akong nabalitaan ninyo ito. Ngayon, gusto kong sabihin sa inyo ang katotohanan. Isang video ang ipinalabas sa malaking screen. Ito ang kumpletong video ng hit and run ni Bai Feng habang lasing. Mula sa pag-inom niya sa isang club hanggang sa pagsakay niya sa kotse, malinaw na nakikita. Ayon kay Ba Iningbing, ako ang nag-hit and run at si Bai Feng ang pinagbintangan ko. Narito ang aking schedule noong araw na iyon. Wala ako sa lungsod noon, nasa isang business trip ako sa City D. May ebidensya mula sa airport security na magpapatunay nito. Ipinakita ko ang ebidensya at nagulat ang lahat. Hindi lang ito. Inilipat ko ang screen at ipinakita ang iba pang mga video. Ang aking asawa, si Ba Iningbing, ay maraming beses na pumasok sa hotel kasama si Im Hikiang habang kami ay kasal. May mga malalaking transfer din ng pera. May sapat akong dahilan para maghinala na ang aking asawa ay nangangaliwa at sumusuporta sa isang male celebrity. Hindi lang iyon, nalaman din ng aming panig na bukod kay Ba Iningbing, maraming beses ding nagdala si Hikiang ng iba't ibang babae sa hotel na sinasabing mga fans niya. Nagsimulang magbulungan ang mga reporter. May mga nagsimulang magduda sa katotohanan ng mga ebidensya. Bahagya akong umiti. Lahat ng ebidensya ay naisumite na sa istasyon ng pulis. Pagkasabi ko nito, pinindot ko ulit ang remote. Paalala lang, ang mga susunod na video ay ang pinakamahalaga.
Sa video, nakasuot ng halos hubad na damit si Hikyang, nakatayo sa isang linya, kasama ang iba pang mga lalaki para mapili. Ang ngiti sa kanyang mukha ay napakaakit. Sa susunod na segundo, nakaluhod siya at ginagamit ang kanyang katawan para pasayahin ang isang matandang lalaki sa harap niya. Napanganga ang lahat sa gulat, hindi makapaniwala. Bago sumikat si Hikyang, nagtrabaho pala siya sa isang gay bar. Fang Yuan. Isang matinis na sigaw ng babae ang narinig mula sa labas. Pumasok si Bai Ningbing kasama si Hikyang. Puno ng galit ang kanyang mukha, inaakusahan akong naninira. Dahil lang sa mga peking video na maaaring ginamitan ng live face swap, basta-basta ka na lang naninira ng tao. Ito ba ang paghihiganti mo sa akin? Pinatay niya ang projector at patuloy na ipinagtanggol si Hikyang. Sumenyas ako sa aking assistant na ilabas ang ebidensya. Lahat ng video na ipinakita ko ngayon ay nasuri na ng pulis de. Lahat ng video ay totoo, hindi dahil face swap. Pagkatapos, tiningnan ko si Hikyang na nagtatago sa likod ni Bai Ningbing. Bakit hindi mo na lang ipaliwanag, Jim Hihe, kung ano ang dati mong trabaho? Biglang nagpakitang gila si Hikyang sa pag-arte. Namula ang kanyang mga mata at mahigpit na hinawakan ang kamay ni Bai Ningbing. Ningbing! Alam mo kung sino ako, hindi ba? Paano ko magagawa ang ganitong bagay? Siguradong humanap si Fang Yuan ng kamukha ko para gumawa ng ganitong video para siraan ako. Kailangan mong maniwala sa akin. Hindi pa siya tapos magsalita ay pinutol na siya ni Bai Ningbing. Akala ko sa wakas ay nakita na niya ang tunay na kulay ni Hikyang, ngunit nakita ko siyang hinawakan ang kamay ni Hikyang, nananatiling nasa panig nito para suportahan siya. Fang Yuan. Akala ko pa naman isa kang disenteng tao. Mukhang para lang makapaghiganti sa akin, gagawin mo ang lahat ng paraan. Tumango ako, kinuha ang aking telepono at ikinonekta sa speaker. Sa susunod na segundo, isang pamilyar na boses ang narinig, nakikipaglaro lang ako kay Bai Ningbing. Kung hindi lang dahil mayaman siya at tanga, sa tingin mo ba'y makikipag-sex ako sa kanya? Huwag kang magbiro. Kapag kusa na niyang ibinigay sa akin ang Bai Group, sisipain ko na siya palayo. Malayo ang narating ng boses mula sa speaker at umalinggaw pa ito sa maluwag na lugar. Agad na namutla si Bai Ningbing na parang papel. Nagkagatlabi siya at sa isang iglap ay binitawan ang kamay ni Hikyang. Ningbing! Pinagtagpi-tagpi lang ang recording na iyan. Hindi ko kailanman sinabi ang mga iyan. Sinubukang hawakan ni Hikyang ang kanyang kamay, ngunit umiwas si Bai Ningbing. Tiningnan niya si Hikyang nang may hindi maipaliwanag na ekspresyon, ngunit sa huli ay naniwala pa rin sa mga matatamis na salita nito. Hinila niya ito at tumakas. Ang mga kamera ng mga reporter ay nakatutok sa kanila, walang tigil ang pag-flash, na halos hindi sila makakita. Tiningnan ko ang likod ni Bai Ningbing habang papaalis at tinawag siya. Kung hihingi kayo ng paumanhin sa publiko ngayon, pag-iisipan kong palampasin kayo. Hindi siya huminto, parang hindi narinig ang sinabi ko. Matigas ang ulong hinila niya si Hikyang palabas ng press conference. Lumingon si Hikyang at matalim akong tinitigan, ang kasamaan sa kanyang mga mata ay halos nahahawakan. Sa sandaling iyon, lumapit ang aking assistant at bumulong, President Fang, naputol na ang daloy ng pondo ng Bai Group. Ipagpatuloy ang pressure, pagkatapos ay sinabi ko ng walang emosyon, gawing top trending topic ang nilalaman ng press conference ngayon. Dahil nagpupumilit siya, tutulungan ko na lang siya, para lubusan niyang maintindihan kung anong klaseng basura ang taong pinagkakagastusan niya. Makalipas ang isang linggo, tuluyang bumagsak ang Bai Group. Tumakas ang lahat ng shareholder ng kumpanya dala ang pera. Isang napakalaking kumpanya, ngunit wala nang natirang kahit isang sentimo. Tiningnan ko ang patuloy na pagtaas ng stock ng Fang Group sa computer at uminom ng tsaan nang may magandang pakiramdam. Nagdala ang assistant ng pinakabagong balita tungkol sa Bai Group. President Fang, lahat ng empleyado ng Bai Group ay nagsimula ng maningil ng utang sa harap ng kumpanya. Tulungan natin sila. Ibigay mo ang address ng lumang bahay ng pamilyang Bai. Sa sandaling iyon, bumalik ang taong inatasan kong subaybayan sina Bai Ningbing at Hikyang. President Fang, nag-away po ng malaki sina Miss Bai at Hikyang sa kalye. Medyo nagulat ako. Ipagpatuloy mo. Binugbog po ni Miss Bai si Hikyang, at winasak pa ang sports car na ibinigay niya rito, pinababalik din po ang pera.
Binuksan ng assistant ang tablet at ipinakita ang surveillance video. Sa video, hindi pinansin ni Bainingbing ang pagpigil ni Hikyang at walang tigil na pinaghahampas ng martilyo ang sports car. Sinubukang agawin ni Hikyang ang martilyo, ngunit nahampas siya nito. Natawa ako. Aso kumakain ng aso. Nakakatuwa. I-post din ang video na ito, lagyan ng isang kapansin-pansing pamagat, at gawing trending topic. Pagkasabi ko nito, tumunog ang telepono sa aking mesa. Nanginginig ang boses ng receptionist. President Fang, pinipilit po ni Miss Bai na umakyat para makita kayo. Sabi niya, hindi siya aalis hanggat hindi kayo nakikita. Kalao, hayaan mo siyang umakyat. Pumasok si Bainingbing na may namumulang mga mata. Ang kanyang buhok, na ilang araw nang hindi naayos, ay magulo sa kanyang mukha, malayong-malayo sa dati niyang elegante at mayabang na anyo bilang Fang. Fang Yuan ni. Nanginginig ang kanyang boses, magkadikit ang kanyang mga kamay sa harap, na para bang nagpasya na siya ng buong tapang. Totoo lahat ng ginawa ni Hikyang noon. Nabulag talaga ako noon pero pinarusahan ko na siya, hinding-hindi ko na siya hahayaang bumalik. Lumapit siya sa akin, puno ng luha ang kanyang mga mata. Sinubukan niyang ilagay ang kanyang kamay sa aking braso, ngunit itinaboy ko ito. Kasalanan ko lahat, hindi ako marunong kumilatis ng tao. Alang-alang sa 3 taon kong pagiging asawa mo, iligtas mo ang Bai Group. Sumandal ako sa aking upuan at tiningnan siya ng may pagtawa. Hindi ba't huli na para magmakaawa ngayon? Binigyan kita ng maraming pagkakataon, ngunit para sa isang lalaki, pinili mong kalabanin ako. Bakit hindi mo inisip ang mga kahihinatnan noon? Nanigas ang kanyang katawan, nakayuko at hindi makatingin sa akin. Patawad kasalanan ko, nabulag ako ng katangahan, bigyan mo pa ako ng isang pagkakataon, magsimula tayo ulit. Hindi na kailangan. Itinaas ko ang aking kamay, sumenya sa assistant na ilabas siya. Huli na ang lahat. Habang hinihila siya ng assistant papunta sa pinto, hindi ko alam kung saan siya kumuha ng lakas, bigla siyang lumuhod sa sahig at nagsimulang yumuko sa aking direksyon. Ang Bai Group ang buhay ng aking ama. Kung masisira ang Bai Group, hindi siya mamamatay ng payapa. Labas! Sigaw ko. Tinawag ng assistant ang 2 bodyguard at binuhat siya palabas. Tinawagan ko ang receptionist. Mula ngayon, huwag mo nang papasukin si Bainingbing sa gusali ng Fang Group. Bumagsak ang Bai Group habang ang aking bagong kumpanya ay matagumpay na nailunsad sa stock market. Inanyayahan ako sa isang hapunan. Nakaupo ako sa gitna. Ang bawat negosyante sa lugar ay matalino. Alam nilang hindi kami magkasundo ng Bai Group, kaya sunod-sunod silang lumapit para siraan at hamakin ang Bai Group. President Fang, baka hindi niyo pa alam. Isinanla na ng pamilyang Bai ang kanilang lumang bahay para bayaran ang mga utang. Ngayon, ang buong pamilya ay nakatira sa isang 40 square meter na luma at sira-sirang apartment. Pinigilan ko ang ngiti sa aking mga labi at uminom ng alak. Nang magsasalita na sana ako, nakita ko ang isang taong nakabalot mula ulo hanggang paa, may dalang kutsilyo at walang takot na pumasok. Si Hikayang. Ngayon, ang kanyang buhok ay marumi at magulo, may balbas at mabaho ang buong katawan. Walang sinuman ang makakakilala sa kanya bilang ang dating sikat na best actor. Fang Yuan. Ikaw ang sumira sa mga magagandang bagay sa buhay ko. Papatayin kita. Kung hindi dahil sa iyo, ako na sana ang presidente ng Bai Group ngayon. Kung hindi ako masaya, hindi ka rin magiging masaya. Itinaas niya ang kutsilyo, ngunit bago pa man siya makadalawang hakbang, pinigilan na siya ng mga bodyguard. Wala siyang magawa kundi magpumiglas. Tinapakan ang kanyang pulso at narinig ang tunog ng nabaling buto. Lumapit ako at tiningnan siya mula sa itaas. Lumabas ang mga mapanuyang salita sa aking bibig. Hikyang, mukha ka na talagang aso ngayon, tumatahol kahit saan. Nagpumiglas siya ng husto. Ang sakit mula sa kanyang pulso ay nagpahinto sa kanyang pagsasalita. Tinitigan niya lang ako ng masama. Sa huli, parang pinigan niya ang ilang salita mula sa kanyang mga ngipin. Fang Yuan, mamamatay kang mag-isa. Nilampasan ko siya, ngunit nang makita ko ang kanyang kaawa-awang anyo, naalala ko si Bainingbing. Kinuha ko ang aking telepono at tinawagan siya. Ang aso mo ay tumakas at nangangagat ng mga tao kahit saan. Pumunta ka rito at asikasuhin mo.
Sa kabilang linya, masaya si Bai Ningbing na tinawagan ko siya. Ang kanyang boses ay puno ng pagsuyo. Ayuan! Sa wakas, pinatawad mo na ako. Papunta na ako dyan. Makalipas ang 10 minuto, dumating si Bai Ningbing na may magandang makeup. Hindi man lang niya tiningnan si Hikyang na nasa sahig. Dumiretso siya sa akin, ang mukha'y puno ng kagalakan na makita ako muli. Sa susunod na segundo, tumulo ang kanyang mga luha. Ayuan! Sa wakas ni. Sasagpang na sana siya sa akin, ngunit umiwas ako. Sumenyas ako patungo kay Hikyang at nagbabala kay Bai Ningbing, sasabihin ko ito sa huling pagkakataon. Asikasuhin mo ang aso mo. Tumingin siya sa direksyon na tinuro ko at doon niya lang nakita si Hikyang. Biglang napuno ng pagkasuklam ang kanyang mga mata. Ayoko nang manood ng dula ng mga asong nag-aaway. Sumenyas ako sa aking assistant na ibigay ang mga bagay kay Bai Ningbing. Napirmahan ko na ang divorce papers. Pagkatapos mong pirmahan, kukuha na tayo ng divorce certificate. Hindi makapaniwala ang kanyang mukha. Lumuhod siya at yumuko, humihingi ng tawad. Ang tunog ng kanyang noo na tumatama sa sahig ay umalinggaw sa buong bulwagan. Nagsimula ng dumugo ang noo ni Bai Ningbing. Ayuan! Alam ko na talagang nagkamali ako. Yuyuko ako sayo. Pakiusap, patawarin mo ako ulit. Mula ngayon, magiging masunurin ako at magiging isang mabuting AF-fang. Kung gusto niyang yumuko, hayaan siyang yumuko. Wala akong pakialam. Hindi ko man lang siya tiningnan at tumalikod na. Narinig ang mga hagulgol ng sakit, puno ng pagsisisi. Ngunit huli na ang lahat. Matagal lang naubos ang pasensya ko sa kanya. Makalipas ang 1 taon, sa ilalim ng aking pamumuno, mas lumawak pa ang sakop ng Fang Group at naging isa sa top 10 na kumpanya sa buong mundo. Sa panahong ito, ilang beses na naging trending topic si Hikyang, lahat ay tungkol sa kanyang kahabag-habag na kalagayan. Kamakailan, naaresto siya at nakulong dahil sa pagnanakaw. Si Bai Ningbing, araw-araw ay naghihintay sa akin sa ibaba ng gusali ng Fang Group, umulan man o umaraw. Ngunit hindi ko siya nakita ni isang beses. Nabalitaan ko na lang na ang kanyang ama ay pinalabas sa ospital dahil hindi na makabayad at namatay sa kanilang bahay. Ngunit wala na akong kinalaman sa lahat ng iyon. Ang tanging mahalaga sa akin ay ang stock market ng kumpanya, ang kita at ang mga proyekto. Ang mga taong at bagay na hindi na mahalaga ay tuluyan ng naglaho sa aking mundo.